Dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Learning Competency 1B. Naipaliliwanag na ang dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa ay ang nagpapantay-pantay sa lahat ng tao dahil sa taglay niyang isip at kilos loob at ito ang nagbubunsod sa kanya na gumawa ng mabuti. Pagsimula tayo sa talakayang ito sa pamamagitan ng pagsuri sa larawan. Tanong: ano ang napansin mo sa larawan? Ang mga tao ba sa larawan ay may pagkakaiba-iba? Ano ang mga ito? Sa kabila ng pagkakaiba-iba nila, may pagkakapare-pareho ba o pagkakapantay-pantay sila? At ano ang mga ito? Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kasarian, estado sa buhay, panlabas na anyo, edad, pinanggalingan, kultura, relihiyon at marami pang iba, may iisang bagay na nagpapantay-pantay sa lahat ng tao at ito ay ang kanyang dignidad. Ang dignidad ang dahilan kung bakit ang lahat ng tao ay karapat-dapat na igalang at itrato ng pantay-pantay sa kabila ng maraming pagkakaiba-iba, gaya ng estado sa buhay, itsura, edad, katungkulan at iba pa. Ang bawat tao, mahirap man, may kapansanan, bata, saan man galing ay dapat igalang dahil sa kanyang dignidad. Ang bawat tao ay may dignidad at dapat igalang dahil sa kanyang kalikasan. Ano ba ang kalikasan ng tao? Una, ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang salitang wangis dito ay hindi nangangahulugang kamukha natin ng Diyos sa pisikal na katangian sapagkat ang Diyos ay walang katawan. Siya ay isang espiritu. Kapag sinabing kawangis natin ng Diyos, ito ay nangangahulugang kaparehas natin siya. Tayo bilang tao ay mayroon ding espiritu. Kung kaya't ang tao ay mayroong isip at kilos loob. Dahil sa isip at kilos loob ay may kakayahan ng tao na umunawa, magmahal, pumili at gumawa ng tama o kabutihan. Ang tao rin ay may espiritual at moral na halaga. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng tao na makipag-ugnayan sa Diyos, sa pananampalataya at sa mga bagay na may kinalaman sa kaluluwa o panloob na buhay. Halimbawa, may kalayaan tayong magdasal, maniwala, magpakumbaba at magmahal ng walang kapalit. Kaya nating magnilay sa layunin ng buhay, hindi lang puro material o panlabas. Dahil dito, tayo ay may likas na dignidad. Hindi ito binibigay ng iba. Dala na natin ito mula sa ating pagkalikha o mula noong tayo ay isilang sa mundong ito. Ang dignidad ay hindi panlabas. Ito ay panloob at hindi mawawala. At upang bantayan at pangalagaan ang karapatang pantao ng bawat isa, nilikha ang UDHR o Universal Declaration of Human Rights. Ito ay isang mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual. Ito ay isang kasunduan ng mga bansa upang matiyak na ang dignidad, kalayaan at karapatan ng lahat ng tao ay iginagalang at pinoprotektaan saan mang panig ng mundo. At isinasaad din sa Article 1 na ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Tandaan, ang pagkakaroon ng dignidad ang dahilan kung bakit tayo ay may karapatang igalang at tungkuling gumalang sa iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutuhan kayo sa talakayang ito. Hanggang sa muli, paalam!